and I'll share the testimony. Welcome to the Voice of Health, trumpeting heaven's prescription that lifestyle is medicine. Tayo po ay sabayang napapanood sa GSAT Channel 37, digital receiver o yung mas tawag na local channel 45 at sa maraming Facebook pages katulad ng sa Adventist Medical Center Manila, Hope Channel North Philippines at marami pang iba. Syempre, tayo rin po ay live sa Edge TV Philippines, ganun din sa Adventist World Radio Luzon, Adventist World Radio or Hope Radio Toledo, Cebu, at mamaya naman 12 to 1 sa DWBL 1242 kHz. At syempre, sa araw na ito, isa na namang napaka-importanteng topiko ang ating pag-uusapan. Ito ay tungkol sa retirement, mga kaibigan. Ang title natin ngayon, Sweet Reminders in Preparing for Retirement. At ang ating makakasama, ang Head Chaplain dito sa Adventist Medical Center Manila, isang family counselor. Walang iba kundi si Pastor Jay Fajardo. Welcome, Pastor. Hello, Miss Lady. Nagagalak akong muling makasama ka sa isang presentation o sa isang pagtatalakay sa umagang ito. Alam mo, Pastor, excited ako sa ating pag-uusapan. Pero gusto ko lang ikaw matanong, bakit nga ba importanteng pag-usapan itong tungkol sa retirement? Kasi, Miss Lady, ito yung bagay na pag wala kang ginawa ngayon, makikita mo na lang wala ka nang magagawa. Ganon. Dahil lahat ng tao pupunta doon. Pupunta ron. Walang makakatakas, Pastor, ano? Lahat ay patanda eh. Lahat ng tao magre-retire. Pag hindi mo ginawa yung assignment mo o hindi ka naghanda, pagdating ng panahon na yon, you will feel so helpless, so sorry about yourself, na wala ka na palang magagawa dahil ang capacity mo at ang panahon mo, wala na. Grabe. Mga kaibigan, narinig nyo po, pasimula pa lang yan. Kaya kayo ay inaanyayahan kong i-share ang ating live stream program. Ito po ay usapang retirement. Kaya napakarami dyan para sa magulang natin, para sa mga anak natin kahit bata, ihanda po natin sila ng maaga. Ano pa, yung mga nagtatrabaho nyong kaibigan at lahat, kailangan po itong marinig. So, i-share ang ating live stream program, i-like ang ating programa, at syempre, kung kailan po kayong mga thoughts or mga questions, iisa-isahin po natin yan mamaya na itatanong kay Pastor Jay. So, i-comment nyo lang po habang kayo ay nanunood. Pero bago tayo magtuloy-tuloy sa napakaganda nating usapan, panoorin nyo muna ito. Interaction is medicine. The friendly immune booster. What is life without interacting? No man is an island. Each individual is interconnected with one another. Interaction improves mental health, boosts the immune system, promotes physical health, strengthens family ties and social relationship, reduces mortality risk. Two are better than one, because they have a good reward for their labor. For if they fall, one will lift up his companion. But woe to him who is alone when he falls, for he has no one to help him up. Ecclesiastes 4, verses 9 to 10. Understand more, argue less. Welcome back to the Voice of Health. Ang inyo pong napanood ay isa sa mga letrang binigyang buhay sa Lifestyle is Medicine Intervention Program. I for interaction. Pastor, ano ba ang relasyon ng ating pag-uusapan dito sa interaction? Kasi yung retirement will have to do with having peace of mind. Yung interaction is not limited to our interaction with others, but how we deal with our inner self, intra. Kapag ka nagawa natin yung kailangan nating gawin, we can be at peace with ourselves. At pag naihanda natin yung kailangan nating ihanda sa retirement, mas magiging maalwan para sa mga taong mag-aasikaso sa atin.
ang ating gagawing paghahanda. So, napakahalaga nito. Interaction with the others and with the self. Wow. At yan mga kaibigan, na isa lamang sa mga letra dito sa Lifestyle is Medicine Intervention Program, kung saan ang letter L is for laughter, I is interaction, F for food and fluid, E for exercise, S for sleep. Ano pa? T is for temperance, Y is your faith, L is light or sunlight, and E for environment. Ang program po na yan ay online, 6 weeks online program, hatid sa inyo ng Adventist Medical Center Manila Lifestyle Medicine Department, at kakasimula lang kagabi ng Wow. batch 2. Pero kung meron pong gustong humabol para matulungan ang inyong overall well-being, pwede pa po. Kaya mag-message lang din, mag-comment, and we will tell you more about the program kung kayo po ay gustong humabol sa batch 2. Sige po, Pastor, simulan na natin ang ating usapang sweet reminders in preparing for retirement. Okay. Gusto kong i-share ang isa sa mga messages na na-receive ko sa aking kaibigan about retirement. And of course, we are giving credit to the owner of this, whoever wrote it, without a name, but a friend of mine sent it to me. One day, you will retire. And that's inescapable, ano? You won't be going to work. You won't have office power anymore. No influence, or at best, a reduced influence. Your cash flow will also reduce. Check retirement date on your payslip. At ito, Miss Lady, yung bagay na hindi maiiwanan ng kahit sino. Mga minamahal na mga kaibigan, kahit gaano tayo ka-productive ngayon, kalakas ngayon, time is surely coming. You will come to a point that you will stop working. You will not be as strong as you are. You will retire. At ito ay hindi natin maiiwasan. So, this is a reality that we are all to really seriously consider. And next, ang sabi sa atin dito, always go for your 30 days annual leave. Merong mga iba hindi ginagastos o hindi ginagamit yung kanilang mga vacation. Ang ginagawa, kino-convert pa nga ng marami sa cash. Ayaw magkaroon ng mga leaves. Ang sabi, whatever you do during your leave is what you will be doing when you retire. If all you do is to sleep or watch TV, then that's what you are likely to do in your retirement. Remember the book of Proverbs, a little sleep and a little slumber, so shall your poverty multiply. Napakaganda, Miss Lady, na ating makita, no? Na kahit yung usual na ginagawa natin sa ating vacation, what do we do with it? Is it something that makes us even more equipped and productive? Kasi kung hindi, nakakapanghinayang. Alam mo, Pastor, ang isa kong naisip na pagkabasa mo nitong shinare sa iyo ng iyong kaibigan, ano? Ibig sabihin pala, kung hindi mo kasi ititake yung bakasyon, parang yung buhay mo talagang itinuon mo sa pagtatrabaho. Trabaho lang. At wala kang iba pang iniisip na pagtutuunan mo ng atensyon, kundi ang pagtatrabaho. Ngayon, pag ikaw ay nag-retire, wala kang hobby, wala kang ibang interest, at bigla mo talagang mararamdamang biglang may biglaang nawala na Lahat malaki. ng bagay ay, kumbaga, naglaho. Oo, kasi sa trabaho ka talaga nakatuon. Kumbaga, maraming tao na ang kanilang mundo umiikot lang sa kanilang trabaho. Apo. Kaya pag huminto ang kanilang official engagement sa trabaho, marami ang nadidepress. Oo nga. Kasi ang definition ng buhay sa kanila, trabaho. After that, they no longer find joy in anything where they can be creative, where they can enjoy themselves productively. Yun yung concern natin dito. At pagkatapos, kapag ang ginagawa lang naman natin tulog lang ng tulog sa panahon ng bakasyon, more likely, pag nag-retire, tulog din ng tulog. So, it will be a depressing time for that stage of life for those who retired. So parang yung pagbabakasyon pala sa bawat taon, mga kaibigan, parang yan yung mindset mo rin na meron ka pang ibang gustong gawin. It's also a way to check ourselves. Meron pa ba akong iba pang nilulook forward maliban sa pagpasok sa trabaho? Yes. At kung ating itutuloy ang mga sinasabi, ang sabi nga rito,
watching Big Brother. Watching Big Brother will not save you your heartache in retirement. Learn a trade or skill during your leave. Yan o. Anong ginagawa natin sa mga leaves natin? Basta lang wala, unproductive. Ang sinasabi sa atin, let's learn some skills or trade. It will come handy. Spend your after office hours learning something. Don't spend it sleeping, gossiping, watching TV. Same goes for your weekend. Make them productive. You will thank yourself for spending your time productively. So the same thought, how do we spend our breaks? How do we spend our vacation? Is it a productive one? Does it recreate us or produce something great in us? That even as we age, we find ourselves not diminishing, but we find ourselves flourishing at each stage, even when you are about to retire. So parang yung retire, eto na yun, no? Yung iba ang sinasabi, retire, parang natapos na dun sa kanyang mga dapat gawin. Yung iba naman, retire. Parang nagpalit lang ng gulong, no? Panibagong takbo lang ng buhay, pero meron pa ring mga ginagawa. That's right, Miss Lady. Kaya maganda sana makita ng ating mga kasama at mga kaibigan, mga pamilya at mga viewers sa panahong ito na we can always spend our time so productively. At ang sabi nga sa atin, invest for your retirement. While we are productive now, we also invest for our retirement. And take note, your children are not retirement investment. Parang hindi gustong mapakinggan ito ng marami. Kasi most people are thinking na yung anak ko, pinag-aral ko, yung anak ko, ginawan ko ng ganito, sila ang magpupuno ng pangangailangan ko in my golden years, sa aking panahon ng retirement. Sila na ang bahala Sila sa nang akin. bahala sa akin. But here, ang reminder sa atin, sweet reminder, don't bank on your children's support or the support of friends or relations. That's a big risk. It may not happen. You know, some people have expected much only to find out that there's nothing for them in those whom they expected. Be ready to take care of yourself. Everyone has his own responsibilities. They won't be able to help you that much. You will also lose your dignity and respect if you adopt a life of begging. Kaya dito napakahalaga, Miss Lady, na bagaman given na yan, na ang mga pamilya nagmamahalan at nagsusuportahan, nagtutulungan. But, hindi natin dapat ilagay ang sitwasyon natin, lalo na sa ating mga nagwo-work ngayon. Darating ang time, magre-retire tayo pare-pareho. Hindi natin dapat iasa sa iba ng buong-buo ang ating sarili dahil baka dumating ang panahon, ma-disappoint tayo, kagaya ng marami kong nakita, marami kong mga nakakausap as a counselor na umiiyak ng ganun na lamang sa hinagpis because they have placed all their confidence in what the others may do for them. Pastor, Kaya nakakaawa. Pastor, habang naririnig ko yung sinabi mo, hindi ba may isip ng iba na mga nakikinig sa atin ngayon ay hindi ba biblical naman na ang mga anak ay talagang i-honor ang kanilang mga magulang at alagaan? Ano po ang masasabi niyo dito? That's right. That's really what the Bible teaches. Yung very popular passage says, honor your parents, your mother and your father, and that we take care of those who belong to our household. And so, we take care of our families. But you see, we just cannot put ourselves, at the mercy of others. Kasi pag dumating ang panahon na sila rin ay nagigipit at nahihirapan, makakasama tayo roon sa dalahin nila na mayroon na rin silang mga obligasyon, mayroon na rin silang pananagutan na para sa kanila. Sa panahong yan, mayroon na rin silang mayroon na rin silang pamilya at maraming kinakaharap sa buhay. Hindi ba mas masarap na kaisipan na kapag ka tayo retired,
kapag ka tayo mga lolo't lola, tayo pa yung nakakatulong sa ating mga higit na nakababatang miyembro ng Parang pamilya. ikaw yung nakakapagbigay. Ikaw Masarap pa yung isipin nakakapagbigay yan, ano? sa halip na parang ikaw yung, palaging humihingi. I think there is wisdom in this na bagaman it is clearly taught in the scripture. Yes. Turo ng Diyos ito sa atin eh. Igalang ang mga magulang, alagaan ang mga miyembro ng pamilya, pero pag dumating sa mga punto na lahat ay parehong-parehong nahihirapan, bakit hindi natin i-take ang alternatibo ng paghahanda para higit na mas maging maginhawa at mas masaya at masagana ang ating retirement days? Sa tingin ko rin, Pastor, napaka noble para sa goal ng isang magulang na hindi na mabibigyan ng, kumbaga, ng burden in the future. Yung parang ang iyong preparation ay gusto ko na ang aking mga anak ay talagang maging maayos ang kalalagyan. Ihahanda ako rin yung aking sarili para kahit na ako ay kasama nila, ay hindi sila makakaramdam na parang mabibigatan sa akin. At the same time, masaya pa sila na ako'y kasama. Dahil bilang grandmother, syempre mga kwento-kwento yan, di ba? Or grandparents, ganyan. Pero hindi na sila, alam mo yun, Pastor, hindi na sila makakaramdam na pasanin. Yun. Masakit man pong pakinggan para sa ating mga, lalo't higit, napakasensitibo pong paksa nito. Totoo. Na yung mga retired or almost there, Yes. kapag ka narinig nila na pasanin sila o pabigat sa anak, parang ang sakit pakinggan. Opo. But, let's face it, nagbabago ang panahon, Yes. maraming hamon ang buhay, ang buhay noon iba sa ngayon, ganun pa rin ang ugnayan at pagmamahalan. Pero, naniniwala ako, Miss Lady, na pwede natin pare-parehong pagtulong-tulungan bilang Yes. mga miyembro ng pamilya na gawing mas interesting, mas maginhawa, mas masagana ang pamumuhay kahit na nasa retirement period na ang dati-rati ay primary provider Yes. for the family. Alam mo, Pastor, kailangan talagang paghandaan, kasi maswerte tayo ng mga nakakapakinig nito ngayon. At kung meron tayong naiisip for our future, ito na siguro yung tamang panahon na maghahanda talaga tayo. Dahil sabi nga ni Pastor, parang walang makakalusot. Wala. Walang makakatakas sa panahon ng pagre-retiro. That's right. Pero, lagi po nating tatandaan, ito ay sweet reminders for retirement para mapagaan, mapasigla, mapasagana pa ang kinabukasan. Pero yung sabi mo, Pastor, tayong mga anak, mamahalin pa rin natin. Of course. Ang ating mga magulang. No? Yan ang pinakang primary na unang Bible verse na merong pangako. Unang utos na may, pangako. Na ang sabi, kung atin pong mamahalin, aalagaan at iingatan sila, hahaba ang ating buhay. That's right. And that's a promise. So maliwanag po sa atin na klaro po tayo na turo ng ating Panginoon sa banal na kasulatan na ang ating mga magulang ay ating mamahalin, kakalingahin, ang mga miyembro ng ating sambahayan ay ating iingatan, Yes. alagaan. Ang atin lamang pong sinasabi rito ay sa pagre-retire natin bilang mga magulang ay dumating tayo sa point na hindi tayo, yun nga yung sinabi ko, masakit at pakinggan sa ilan, hindi tayo makakabigat ng lubha para sa ating mga anak. Ako, Pastor, gusto kong dumating sa panahon na pag ako ay nag-retire, tapos ilulook forward ko na ako ay matanda na may mga anak, or kung sino man ang aking mga kasama, yung gusto kong maramdaman na masaya silang nandyan ako. Yun. Yun yung pinakang nakikita kong end point na kung tayo'y makapaghanda, yung pag-aagawan ka pa Yun. ng mga kasamahan mo sa buhay. Dito muna yan, dito muna si tita, dito muna si lola, dito muna si mami. Ganyan. Because kayang
tugunan ang demands Yes. ng pag-aalaga, pagkupkup Yes. sa isang matanda na kagaya natin, Miss Lady, tatanda rin Oo tayo. naman, Pastor. At pag tayo matanda na at kukupkupin na, natural, it will require, it will require manpower. It will require finances. Kaya ng sinabi mo, parang ang sarap i-imagine Oo, no? na ang mga anak mo ay sasabihin, dalhin mo muna rito si Mami. Dito na muna siya for this period. Pagkatapos sasabihin ng anak, dito mo naman sa akin. Uy, masyado nang matagal dyan si Grandpa Jay. Dito Oo. muna sa akin yan. Di ba napakasarap po nung isipin? Hindi yung parang ang dating parang pagod na sa atin. Pagkatapos parang dinidribble o gusto na lamang na kung pwede lamang mawala na tayo sa kanilang pangangalaga. Masakit yun. Ay, sakit. Masakit. Masakit. Mga minamahal naming mga taga-subaybay, tayo po, realistic po tayo rito. We are not simply setting aside the biblical teaching na tayo po ay magmamahalan at magkalingaan bilang pamilya, lalo na sa ating mga magulang. But we are raising here something for the attention of everyone na we can make life lighter. Yes. Ang bigat na nga ng buhay sa marami. Mas pagaanin natin. Yes. At kapag ka naging positibo ang ating tugon sa reminder na tayo'y maghanda, ay magiging masayang lahat sa ating gawaing to. Ang sarap mo talaga kausap, Pastor, sa mga ganitong family and relationship na mga bagay. Pero tingin ko meron pa tayong ipapakita. Tuloy po natin. Ituloy natin, Miss Lady. Okay. Ang sabi sa atin, para sa ating mga hindi pa nagre-retire, actually, ang gandang pag-usapan nito dun sa mga taong in their mid-30s. Yes. Hindi yung mag-prepare ka parang 50 years old ka na or 60 ka na. Those who are younger are to consider this. Start a hobby early in your working days to take you along when you retire. Anong mga hobby mo? Kagaya nga ng nabanggit natin kanina, yung iba, pag nag-retire, parang nawala na ang lahat sa kanila. Kasi wala silang ibang kaligayahang nasumpungan sa buhay, maliban na lang sa trabaho. Kapag ka naihiwalay sila ron, depression ang patak. Nakakalungkot. Kaya nga ang sabi sa atin dito, I don't know how you take this, pero ang sabi rito, rearing chicken, farming, or your own shop, acquire marketable skills, not useless paper certificates, etc. Kaya ang sabi sa atin, ano yung ating pwedeng skills na ma-develop na kahit sa pagtanda, pwede nating mapagkaabalahan at pwede tayong maging maligaya na hindi tayo yung matandang parang nalugi, kundi yung matandang tinatahak ang mga huling yugto ng kanyang buhay na may ngiti sa labi at masaya na kapag ka buo ang kaligayahan at kapayapaan sa isip, yan ay lalagutan ang hininga na nakangiti, hindi nakasimangot. Yun po ang gusto nating sabihin, mga minamahal. At kung itutuloy natin, Miss Lady, saan ba tayo kailangan mag-retire? Ang suggestion sa atin dito, build yourself a home. Question, when? Kung siyempre wala ka namang pang-build na cash, para sa ating mga manggagawa, umpisahan na habang bata pa. Kung kailangan mag-loan, habang bata pa, if it's payable for 20 years, so, mag-loan ka ng mas maaga para lumilipas ang panahon, baka 50 years old ka pa lang, or wala ka pang 50 years old, paid off na ang bahay mo. Wala ka ng problema, mayroon ka ng paglalagakang sa panahon ng iyong retirement. Don't, sabi, retire and start to rent a house. Napaka-impractical. Kunti na lang ang ating pananalapi, pagkatapos, magastos pa ang ating pamumuhay dahil wala tayong sariling lugar na tinitirhan. That is sad. Kaya po, dahil mahina na ang pasok ng pananalapi sa panahon ng ating retirement, hindi na yun yung panahon na tayo ay talagang highly productive. Ang earning capacity natin maliit na at dependent na tayo sa tinatanggap nating pensyon marahil. At sa iba nga, walang pensyon. So how will you sustain your life?
Kaya po sabi, now is the time to prepare. If it takes 20 years to pay a house, get a house as early as you can. Kaya ito, Miss Lady, yung mga usapin, ang hirap nito, may mga ilan akong kaibigan, mga dating nakasamahan sa trabaho, Opo. pagkatapos makakausap mo, ang tanong lang na, so what's the plan? Where are you moving next? Ang sasabihin ay, hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kasi nasanay na mayroong pinoprovide na tahanan para sa kanila. Yes. Hindi nila naihanda na darating pala ang panahon na wala nang ganon at kailangan na silang mabuhay sa sarili nilang kakayanan. And so, this is a call, a wake-up call for all. Yes. Well, it's nice to enjoy every moment and, the present, but we are not also to overlook that a time is coming when we will be less capable, when our earning capacity will not be that good, ang pasok ng pananalapi ay mahina na, mainam na meron tayong lugar na matatawag nating sariling atin. Alam mo, Pastor, napakaganda nga na maaga itong napag-uusapan. Kesa iwasan yung topic na parang mafe-feel mo na ikaw ay matatakot sa kinabukasan. Kaya mga kaibigan, nakakatuwa, no? Si Pastor, isa ito sa mga tinitingala ko pagdating sa mga ganitong preparation for retirement. At Pastor, isa sa mga ginagawa natin, katulad mo, no? Kung paano mo kami ini-educate, bata pa lang sila, i-educate na din. Educate ng Hindi anak. kailangan na kung kailan tumanda, saka pa lang i-open yung idea na ito yung mga dapat gawin. Ano po? Kasi ang challenge natin, Miss Lady, hindi ito tinuturo sa eskwelahan. Yun na nga Wala pong class na nagtuturo ng tungkol dito. Na kumuha ka ng bahay ng maaga. O mag-open ka ng SSS para may pension ka. Oo. Or PhilHealth para pag na-hospital ka ay meron kang coverage. Mag-enroll ka sa pag-ibig. Yung mga Sabi nila, ganyan. hindi ko kaya kasi wala akong employer. Pwede namang voluntary. Yes. Lahat ng bagay ay pwedeng makatulong. Yung SSS, para sa pension. Yung PhilHealth, para sa hospitalization. Magkakatunog yan Pension, hospitalization, at saka yung pag-ibig para sa inyong location, bahay. Bakit hindi natin binibigyan ng pansin? Ang lahat ng ito ay ahensya mismo ng gobyerno para matulungan tayo. At ako'y naniniwala kung bibigyan nating pansin ang mga ini-offer ng government, matutulungan tayo bilang mga mamamayan na gusto ng buhay na higit na mas maayos, mas marangal, at mas maginhawa. At siguro isasama na rin natin ito sa mga checklist ng ituturo natin sa mga anak at kasama sa bahay. Hindi lamang yung paglinis, paglaba, or pagluluto, kundi yung paghahanda sa kinabukasan. Kasi tama si Pastor, kayo po ba, meron po ba kayong school na napasukan na nagtuturo ng paghahanda sa retirement? Wala. Or paghahanda sa buhay? Kailangan po i-share nyo talaga itong ating pinag-uusapan ngayon. Ayun, Miss Lady. Grabe, napaka-interesting talaga nito. Ang tanong pa rito, who shall be your dependents when you retire? Ito, medyo sensitive issue na naman to, Miss Lady. Kasi maganda sana na kapag ka magre-retire tayo, ang mga anak natin ay kaya nang mabuhay ng malaya sa sarili nila. Yes. Ang mahirap dito ay dahil siguro yung ilan late sila nakapag-asawa at yung ilan ay hindi agad nagkaanak. There are factors. And we want to be very understanding and non-judgmental over this matter. Yung iba naman dyan talaga ay late nag-asawa, hindi agad nagkaanak, or for whatever reason. Kaya nga lang, ang tanong dito kapag ka ikay magre-retire, ilang taon yung bunsong anak mo? Paano sila masusuportahan kung lubhang napakabata pa nila? So, pinagpaplanuhan din talaga Dapat pinapagplanuhan to. Kasama sa pinag-iisipan. Mag-aanak ka ngayon. Ilang taon siya kapag nag-retire ka? So, ang computation dyan, Pastor, kung example, ako ngayon, bigla akong napaisip, 21 years old yung karaniwan na gumagraduate
ng college. Kaya lang, Miss Lady, nadagdagan. 2 years. So, 23. Kaya, i-compute mo, ako ay malakas pa sa age na 60 o 65. Minus 23. Yung mga ganon. Yun ang... O kaya, wag nating sasagarin sa 65. Oo nga naman. Kasi may optional retirement na ng 60. So, malakas pa ako sa 60. Kung mag-retire ako ng 60, ilang taon ang bunso ko? O yun, ganun, Miss Lady. O kung tayo naman ay gusto nating mas maalwan, para bago ka pa mag-retire, medyo nakaka-ano ka na, slow down ka na. At 55, tapos na lahat ng mga anak ko. So that will be highly favorable to you as a parent. At 55, tapos na sila lahat. So may 5 years pa kami ng aking misis para ikumpuni at iatado ang lahat ng bagay bago kami mag-retire sa 60. At saka ang maganda dun, Pastor, malakas ka pa na panahon ay wala ka na masyadong pakaiisipin na, ito yung mga tuition fees ko, mama at papa, ganito kalaki. So, yun pa yung iyong paglalaanan. Yes. Instead na malakas ka pa, travel na. O kaya punta na sa kung That's saan right. gawa, ano? At saka malakas ka pa nung nasusubaybayan mo ang iyong mga apo. Sa bagay. Hindi yung kubang-kuba na tayo, irritable na tayo sa maingay na bata kasi sobrang hina na ng ating katawan at matanda na pala tayo. Pero ito po mga kaibigan, this is not to strike anyone. Oo naman. Kung tayo po ay hindi natin nakita ito noon, wala na tayong magagawa. Pero sa inyo na bata pa at may panahong i-consider, this is a very good, thought for us to consider. And Miss Lady, ang sabi rito, don't retire and stay in a big city unless you can truly afford it. Why? Mahal kasi, Pastor, ang cost of living. Bawat kilos mo dito, may kailangan mong maglabas. Bayad. Pagkatapos, bawat kilos mo, baka sasakay ka. Oo, tama. Dapat, ito practical, Miss Lady. Dapat, yung lugar mo, may access ka sa pagkukuhanan mo ng pagkain. Hindi yung parang sasakay ka pa ng napakalayo. Tama. Ay pag matanda na, sasakay ka ng jeep, baka mahulog pa. Ma-bone fracture pa tayo. Sa lahat ng bagay, ang dami nang pwedeng mangyari sa matanda. So, ang sinasabi natin, it's highly advisable to stay out of the city, big city, kasi ang expense, ang pamumuhay ay mataas. Pwede tayong pumunta sa lugar na, siyempre titingnan natin location. Sa isang retired, anong magandang location sa isang retired? May access sa bilihan ng pagkain. At matanda, hindi yung bahain ng lugar. Baka mamaya tayo isa pa sa malulunod, ay wala namang rescuer. Malapit sa source ng pagkain. Hospital. Malapit sa ospital dahil anytime pwede tayong may maramdaman, sumikit ang dibdib, punta agad sa ER. Yon. Malapit sa simbahan dahil yan ay ating gustong gawin, nakasisimba ng malaya. Ano pa? Yung medyo safe na lugar, siguro yung medyo malapit-lapit sa presinto ng pulis. Bakit? Kasi po pag may kaganapang hindi maganda, mabilis makaresponde. Ito po yung mga practical na bagay na ating i-consider accessible sa sources ng mga basic nating pangangailangan. Kasamang pagkain, ang ating safety, at ang ating mga security issues. At hindi naman kailangan, Pastor, na pagkalaki-laki ng bahay. Kasi Hindi naman. mahihirapan ka na ring lakarin yun or ilinisin o paikot-ikutan. O kaya, na-imagine ko, hindi rin naman pala kailangan na pagkataas-taas ng hagdan, baka dun ka pa mabalian. So, simpleng retirement ay pwedeng mangyari. Kung halimbawa kayo merong malaki-laking lupa, ay di magpagawa kayo ng bungalow, flat lang, kahit magpagulong-gulong kayong matanda dyan, walang mababalian. Ano po? Pero kung nangangarap ka ng napalaking palasyo, ang question doon ay, kanino mo ba yung inihahanda? Kung para sa sarili mo, ay baka hindi mo rin maakyat. Hindi mo maakyat. Yun yung mga ganon. At lahat po yan ay iniisip na sa ating mga abala na mga workers sa ngayon, maaaring wala tayong panahong maisip yan. But these are thoughts which I believe
have come from those who have gone through it. Atin lang pong minamagnify, Yes. pinag-uusapan, at ako rin po bilang counselor nga, ang dami ko nang nakausap na lumuluha. Yun yung nakakalungkot, Pastor. Yes. No? Parang ang sakit sa dibdib na sila napakalalakas, na talagang nagserbisyo ng matagal, marami ang naipundar, pero nung panahon na sa kanila na, kumbagay, hindi Wala pala na. nila napaghandaan yung sa sarili nila. Ano? May mga pagkakataon pa, yung mga anak ay nagsipag-abroad, hindi Walang mapigilan, naiwan. walang naiwan. Ay, napakahirap. So, ito po yung mga bagay-bagay. Ano po? Yung pangwalo ating pag-aaralan, ang sabi rito ay, have property which can be rented. Ito po mga ilang suggestion. Yes. Alam niyo po, iba yung ibig sabihin, may pension ka, pwede rin, meron kang other source of income. Yes. Highly possible po ito. Kung kaya nga, tingnan natin ang ating kapasidad, kung paano natin ito magiging realidad sa ating buhay. Ang sabi nga dyan plant cash trees. Rear goats. Maghayupan tayo, mag-alaga. Pwede rin tayo mag-cultivate, mag-garden-garden. Uy, uso na rin naman ngayon ang pagbebenta ng mga halaman. That's right. At kahit yung pananim, Miss Lady, bibilhin mo lang yung isang seedling, 10 piso, 15. Tutubo na naman yung talong mong yun. Ang dami ng ibubungang talong. I mean, maliban sa may kinain kang natural, Yes. na-expose ka pa sa araw, Yeah. mayroon kang pinaglibangan, ikaw yung matanda na masaya ang buhay dahil hindi ka nagiging idle. Alam nyo, ang taong nadidepress, yung ilang mga taong nadidepress, nagiging malungkot ang buhay, yung mga taong ang tingin nila, ang buhay, walang kahulugan at hindi sila kapaki-pakinabang. Ayun. Pero if you are an old, retired person at patuloy pa rin may nangyayari sa buhay mo, hindi mo naman dating ginagawa during your productive years. Yes. So when you retire, marami pala tayong pwedeng magawa. Nag-extra income ka na, masaya ka pa. So yun, Miss Lady. At ang sabi dyan sa atin, paalala, live a simple life. Yes. It doesn't have to be an extravagant one. If you never built a house at your rural home, don't use your retirement package to build. Ito ang ginagawa ng marami. Maglalamsam, mangungutang, paggagawa ng bahay, sa retirement, katapos-tapusan, walang pang-sustain sa araw-araw. May bahay, pero naubos Wala. na pala Ubos yung na. pensyon. Ubus na. Nagkasakit. Tapos, mahirap. So, ang atin po rito ay sa panahon na, kagaya ng sinabi natin kanina, hindi na tayo kaganong ka-capable and kaganong ka-productive, it is a smart thing to use our resources accordingly. Yes. Hindi yung bigla mong ipatayo ng ganito, ito ng pagkakataon ko, dream house ko. You dreamt of it, you put it up, pero on a daily basis, naging miserable ang buhay kasi nagkaroon ka ng utang-utang at naubos ang iyong cash. Pastor, napaka-importante nung binanggit mo na live a simple life. Hmm. Kasi hindi naman talaga kalakihan din ang ating mga tinatanggap. No? Na pensyon. Yes. So, ibig sabihin, kailangan alam din natin kung paano natin yun mapagkakasya. Hindi yung mangangarap tayo ng ganito, yun pala hindi natin kayang isustain, problema ka lang. That's right. Unless po, mismo ang anak ninyo na inyong nagawa ng kabutihan, Yeah. na inyong naitaguyod, Oo. ang siyang voluntarily, I said voluntarily, we do not require them. They voluntarily, build a house for you. Yan na may tatanggapin natin na may pasasalamat. Pero kung galing sa atin, choice natin to, nagastusin sa maayos na paraan ang ating mga available cash. Kasi hindi natin alam ang panahon. Kapag ikaw ay 60 and above, anything can happen. Oo nga. You can get sick, matapilok ka lang ng kunti, ang hirap ibalik ng na-fracture na buto ng matanda. Oo nga. So, these things are really to be considered. Now, note, ito po ang atin, mga minamahal. Marami sa mga retirees ang maagang namamatay. Bakit? Ito po ang mga sinasabi.
They are not mentally prepared to retire. Kulang sila sa pananalapi. They lapse into depression. They develop hypertension and diabetes because of worries, anxiety, and uncertainty, and financial pressures. Ang aking panalangin at ang ating layunin, hindi po tayo mapasama sa mga ito. Yes. Napakalungkot naman kung tayo po ay mapapasama sa mga matatanda na nag-retire na dahil sa kalagayan nila ay maagang namatay dahil sa mga bagay na ito na nangyari sa kanilang buhay. Ano po, hindi na ihanda ang sarili, walang pangtustos, nahuhulog sa depression, nakaka-develop ng hypertension, diabetes, dahil sa sobrang pag-aalala, mga worries sa buhay, at mga ano pa mang mga pressures. Napakaraming pastor na dapat ihanda sa buhay na ito. Kaya mga kaibigan, kung meron kayong mga natutunan, favorite part na inyong narinig sa araw na ito, i-comment nyo po at we will be happy to greet you also. Kung pwede nyong ilagay kung saan kayo galing. Gano'n na nga ba kalayo ang naaabot ng Voice of Health? Yes. Masaya po kami pag nababasa namin na may galing sa iba't ibang mga lugar, nakakataba ng puso. Marami palang naaabot yung ating mga mensahe. That's true, Miss Lady, At alam nyo, sabi nga sa atin, yung itong paalalang to, ang sabi, your desk at your workplace is not permanent. Oo nga. Plan your retirement. Lahat ito, Pastor, ay natamaan tayo. Ay, lahat ito ay this is for every one of us. For everyone. Hindi lang po ito para sa inyong mga nakikinig, kundi lahat tayo, no? Kami dito sa studio ay talagang napakalaking paalala nito, Pastor. At nawa, kahit na narinig na natin ngayon, hindi talaga natin baliwalain. That's right, Miss Lady. Talagang paghandaan natin, pagplanuhan natin, siguro magkalkula na tayo. How much do I need per month as a retired? Meron bang ganun, Pastor? Yes, nakukompute po yan, napag-aaralan po yan. Iko-consider mo na rin siyempre, Ma'am Lady, yung basic na inflation rate. Ayun. Sa panahong ito, magkano na lang ang value ng pera. Yun, naihanda po yun. So, halimbawa, inflation rate natin, ilan? Say, it's at 6%. Yes. So, habang gumugulong ang taon, kikwentahin nyo na, yun na lang ang value ng pera nyo. That means, at that time, dapat ganito ang pantustos mo. Grabe. Sa araw-araw. Well, some people tell me, Pastor, God will provide. I have no issue with that. Yes. God We believe provides. that. Yes. God provides. And He gives us wisdom how He provides. He gives us the understanding how we are to get what He is to provide. Hindi yung parang sabi ng iba, God will provide, hindi ko naisipin yan. Baka isang araw wala ka ng kakainin at pag nagkasakit ka, wala kang pangtustos. At ang nakakalungkot dun, Pastor, baka dumating ang panahon ay sasabihin mo, Panginoon, nasaan ka? Oo. Kumbaga parang Panginoon yung may pagkukulang at may pagkakamali. Pero mahal tayo ng Diyos. At talagang He provides. Pero meron din tayong part na kailangan nating gagawin para maihanda din yung ating sarili. Dahil ang blessings nasa paligid naman we just have to tap the blessings that God has already provided. That's right. Kaya nakakatuwa, Miss Lady, na napag-uusapan ito. At kung itatanong ng ating mga kaibigan, meron po bang sinasabi ang Bible dyan? Naku, napakarami. We'll flash it in our screen. Yes. At makikita ninyo, kahit sa Bible, merong idea of retirement. Pero hindi ibig sabihin nag-retire, wala ka nang gagawin. Ito yung mga Levites, ganon ang modelong ipinakita. 50 years old, Miss Lady, re-retire sila, pero hindi ibig sabihin wala na silang gagawin sa temple services. Nag-a-assist pa rin sila. Pinagaan lang. Pinagaan, hindi na full-time. Ano pa yung nakita natin? Ang sabi sa atin sa Biblia, prinsipyong Biblia, we may retire from our work, even full-time Christian ministry for those pastors and others, but never retire from serving the Lord. Yes. Hindi natatapos ang paglilingkod natin. Although the way we serve God may change,
Ito po yung mga examples ng matatanda sa Bible, si Simeon, si Anna, that even in their old age, highly engaged pa rin sila sa paglilingkod. Nakakatuwang isipin na marami pa rin tayong mga pastors, Christian teachers, Yes. kahit yung mga physicians natin, even at their old age, Yes. kung wala naman sila sa ospital, nagvo-voluntary work sila. Yun po yung ibig sabihin natin dito. Ano po? And ano pang sabi? Pleasurable pursuits should not be the focus of retirement. Even at any age, though we are not to think that retirees cannot and should not enjoy personal and social functions. Hindi man pleasure ang ating emphasis sa retirement, pero hindi naman nangangahulugan na hindi dapat maging masaya sa personal na buhay at sa kanyang mga social functions ang isang retired. So kahit retired, hindi kinakailangan magmukmok sa bahay. Yes. Kinakailangan nakahalo pa rin, ilalagay lang sa lugar kung saan tayo higit pang kikilalanin bilang isang matanda na filled with wisdom by God's grace. Ano po? Ang sabi pa sa atin, eto, mga minamahal, the parent ought to save up for the children. Wow. Although the greatest things to save up is one's spiritual heritage. Alam niyo po, sa banal na kasulatan may modelo na ang magulang kinakailangang ipaghanda para sa pamumuhay ang kanilang mga anak. Yes. Ipag-save, ipag-invest. Bagaman, ang pinakadakilang investment at savings para sa anak ay ang espiritualidad na ating maiiwan sa ating mga anak. So, ganun. Ang sabi pa rito, spiritual heritage which can be passed on to children, grandchildren, great-grandchildren. It is suggested that prayer could be the most fruitful ministry outlet for those who have retired. Wow. Kaya ang panalangin ng matanda, hindi naman mag-joke yan. Totoo. Ang panalangin ng matanda, ang advice ng matanda, ang wisdom ng matanda, ating kinikilala. At kakaiba ang ating influence as a retired if we retired well and if we are not burdens Yes. upon retirement. Napakaganda, Pastor. Na Yeah. talagang siksik, talagang puno ng informasyon at Yes, Ma'am inspirasyon Lady. ang shinare nyo sa amin sa araw na ito. Meron pa po ba tayong isa pang... Yeah, we are almost Yes. there and this will be the last one. Ito yung scripture passage pala. Now I am ready to visit you for the third time and will not be a burden to you because what I want is not your possession but you. Wow. After all, children should not have to save up for their parents but parents for their children. Nasa Bible pala Nasa ito, Bible Pastor. na ang magulang magse-save up for their children, not the children for their parents. Though out of goodwill, Yes. out of, ang tawag dyan ay gratefulness, children, though they are not mandated, though they are not to be required by us, they can always be as loving and as gracious to their parents because the command remains, honor your parents, your mother and your father. Wow. Yes. At ito na Grabe. pala, Ma'am Lady, yung katapusan. When we talk about retirement, the word will be very helpful. The word for retirement is, you said, retire. Here, it's refocus. Tama. Hindi mawawala. Magpapalit lang tayo ng anggulo, magkakaroon ng konting pagbabago sa gawain. Dahil sa ibang stage ng buhay, iba naman ang ating ginagampanan. At ang ganda ng galing sa Psalm 71:18, the psalmist's prayer, as we age, even when I am old and gray, do not forsake me, O Lord, till I declare your power to the next generation, Wow. your might to all who are to come. Wow, grabe. Oo, ang ganda, Pastor. Ah. Tamang-tama dito sa binanggit ni Ma'am Gina Andrade. Sabi niya, true,
magkakapamilya din sila. Ang sarap siguro ng pakiramdam na pinag-aagawan ka ng mga apo at mag-travel sa Hong Kong Disneyland kasama Yun. sila. O, di ba? Oo nga. Pastor, batiin ko muna yung ating mga Sure. taga-subaybay. Maraming salamat from NELM, Northeast Luzon Mission. Aha. Sabi ni Ma'am Eleanor Castillo, "Hi Doc." Sabi niya, it would also be wise to buy or build your own house before retirement. Because our earning capacity is better, and also for us to be able to enjoy living in our own house for a longer period of time. That's right. Amazing. Thank you po sa inyong engagement sa ating topic. Si Ma'am Bebing Campilian, good morning mga kapaglaom and happy midweek everyone watching from Bago City, Negros Occidental. God bless. Eto po, batiin natin ang mga kasama natin, si Ma'am Victoria Navarro. Maraming salamat, Ma'am. Ayan, friends na kami niya ni Ma'am. Andito rin si Ma'am Jasmine Calero, watching from Bacoor. Kababayan mo, Pastor. Kababayan, ano? Sabi, thanks a lot for uplifting information about medical lines and other reminder for our brethren. God bless us all and keep very safe. Nice topic daw, Pastor, sabi ni Ma'am Victoria. Wow. Thank Ito, you sabi po. niya, before I retire, I plan on what to do. 2016, meron na siyang mga ginawa. I retired 2019. Para lang nag-live ako. Ganun daw ang kanyang pakiramdam. Ganda. Oo, my new office is now my home. So, naghanap siya ng iba niyang magagawa. My new office is now my home, my front yard, backyard, side yard. Sabi niya, so many things to do. Nakakatuwa naman si Ma'am. Sabi niya, I Beautiful. enjoyed watching the programs. Sabi po niya. Thank you po sa pagsubaybay sa Voice of Health. Yan, naghahanap ako ng iba pa nating mga mababati dito. Tagasan kaya si Sir Darwin Magalona Letargo. Ayan. Sabi niya, Amen. Si Ma'am Gina Andrade. Eto, si Ma'am Penina Mariana Vigafria. Sabi niya, it's Wednesday, midweek, time to encourage someone. They can still make the best of their well-being through Lifestyle is Medicine. Thank you very much po. Eto, puntahan naman natin. May sinabi pa siya dito. One sure way to enjoy our retirement on a positive and pleasant note is to listen to the program and receive advices for free. Thanks, Pastor J. Pajardo. Oo nga po. Welcome po. Yung mga nasa bahay po dyan, talagang napakaganda po ng mga topics na dinidiscuss natin dito sa Voice of Health. Kaya lagi po kayong sumubaybay. Eto, puntahan naman natin yung kabilang page. Kasi marami pong pages ang lumalabas ang Voice of Health. Eto, nandito kasama naman natin si Sir Joel Leviste. Kung hindi ako nagkakamali, sila ay from CHED, Parañaque. Yan, nanonood sa atin yung mga taga-CHED. Si Ma'am Marilyn Makasadja, lagi natin kasama. May tanong po si Doc Linda, pero bago yan, hello Tita Luth, Ma'am Luth Estimada, Sir Herminio Peguera. Sabi ni Ma'am Luth, correct po. We should prepare for our retirement and not burden our children. Yes, amen. Sabi ni Doc Linda, may tanong po. Pastor J, paano yung mga singles o kaya walang mga anak or immediate family? Ano po ang inyong advice? Marami pong pwede tayong maging options sa bagay na ito. Yung isa po ay merong mga ilang mga pwedeng family members, kagaya ng mga pamangkin, na talagang mas pinipili nilang samahan yung kanilang medyo nagkakaedad ng mga auntie. Yes. May mga ganun pong sitwasyon na pwedeng mismong relatives natin ang ating nakakasama sa buhay, sa ating pagtanda. Yung mga singles, they can actually create a community by themselves. Yes. So, ito si single na ganito, pwedeng mga magkakamag-anak yan. At pwede rin namang mga hindi magkakamag-anak, kundi mga magkakaibigan. They can create a community of their own. Yes. Para may interaction at mas malaya ang, alam nyo yung pamumuhay na mayroong kang kausap. So that's highly possible. Pero maganda pa rin po na inihahanda natin ang ating sarili na hindi tayo talaga completely dependent sa ibang tao. Alam mo, Pastor, ayoko pang matapos yung ating usapan. Parang kailangan natin ng part 2 dito sa tungkol sa preparing
for retirement pero napakabilis ng panahon. Pwede natin Ano? actually, Miss Lady, pag-usapan ang ilan sa mga details na pwede nilang ihanda. Sige po, isunod natin yan. Part 2 of this. Okay, abangan nyo po yon. Pero sa panahong ito, pwede nyo po bang ipanalangin ang lahat, Pastor Sige J? po, tayo po ay dadalangin. Sa iyo ang kapurihan, Panginoon, napakabuti mo. Ikaw na totoong nagmamalasakit sa bawat isa sa amin bilang iyong mga nilalang at anak. Salamat din sa pagkatawag mo sa amin para kami ay tumugon sa matapat na pagiging katiwala Amen. ng aming buhay at ng anumang ipinagkaloob mo sa amin. Tugunin nawa namin ito ng lubos para sa iyong kapurihan, para sa aming kasiyahan at sa kapakinabangan ng mga taong nararating ng aming impluensya. Salamat po sa kabutihan mo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang ganda ng prayer. Amen. Amen. And Pastor J, thank you. Thank you, Miss sa Lady. information. And marami pong salamat sa inyong lahat na mga sumubaybay sa araw na ito. Huwag kalimutang tumutok. Ang Voice of Health ay Monday, Wednesday, and Friday, 11 to 12. Ito po ay mapapanood sa GSAT Channel 37, Digital Receiver Channel 45, sa Facebook page ng Adventist Medical Center Manila, at ganun din sa Hope Channel, North Philippines, at sa marami pang iba. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na episode. Ito ang Voice of Health. Nagpapaalala, lifestyle is medicine. Bye!